ni Michael Angelo. Maraming salamat sa araw na mas bawat isa sa amin. Ang bigay ng gusto naman natin sa bawat isa. Kailangan pang tayo, kailangan pa yung pinamat sa pangalan. Jesus we pray. Amen. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Magandang hapon, class. Magandang hapon po. Binibining Mama Reed, we're glad to see you. Okay, so before kayo umupo sa inyong upuan, maaari nyo bang pulutin ang mga kalat na inyong makita sa ilalim ng inyong upuan? At pakiayos na din ang linya ng inyong mga upuan. Okay, so bago tayo mag-umpisa sa ating lesson today, sino muna ang absent today? May absent pa today, class? Wala, Ma'am. Okay, very good. So, dahil walang absent today, maaari nyo bang bigyan ang inyong sarili ng 3 palakpak? Okay, very good. So, before tayo mag-start, sasabihin ko muna, or i-discuss ko muna sa inyo ang ating rules sa classroom na ito. So, first, makinig sa guro. Kapag nagsasalita ako dito sa harapan, dapat makinig kayo. Pangalawa, dapat hindi ako makakita ng mga gadgets sa inyong mga upuan kung hindi ko naman pinapahintulutan or hindi naman kinakailangan. At ang pangatlo, dapat panatilihing maayos ang inyong classroom or ang inyong linya ng inyong mga upuan. At ang pang-last, dapat class, mayroon kayong goal sa pagpasok sa ating classroom. Naintindihan po ba, class? Yes, Ma'am. Okay. So, last meeting natin, class, na tatandaan niyo po ba yung mga napag-aralan natin? Yes, Okay. So, ano nga ba yung last topic natin, class? Yes? Mendoza? Jenny? It is all about Industrial Revolution. Okay, very good. So, ano nga ba ang Industrial Revolution? Michael? Patungkol po ito, ma'am, sa paglago ng pamumuhay ng isang tao, pagbabago ng mga kagamitan, ma'am. Okay, very good. So, natitiyak ko naman na may natutunan kayo at naaalala niyo pa yung mga pinag-aaralan natin last meeting. So, ngayon naman, class, gusto niyo ba ng activity or laro? Yes, Ma'am. Hindi ko naririnig. Yes, Ma'am. Okay, so, ang laro ito ay pinamagatan kong pick to word. So, familiar ba kayo sa larong ito? Hindi. So, pick to word, class. So, magpapakita lang ako ng mga pictures and then sasabihin nyo kung ano nga ba yung mga nasa pictures. It's either yung mga salita ay babawasan ninyo or dadagdagan ninyo. So, hahatiin ko kayo sa 2 grupo. So, ito ang group 1 and dito ang group 2. So, mamimili lang ako or kayo ng representative and pupunta sa harapan. And then, yung representative na yon, tatalikod sila. Ang mga makikita lang ng mga pick to word dito ay yung mga members. And then, yung nasa likod, ang siyang pupunta sa harapan at sasabihin sa representative kung ano nga ba yung sagot na kanilang sasabihin sa akin. At kung sino ang unang makapagtaas ng kamay, ang siyang magsasagot. At kung sino ang pinakamaraming nasagutan, ay ang siyang panalo. Naintindihan ba ang direction, class? Yes, Ma'am. Okay, sino nga ba ang representative ng group 1? Okay, Adrian, group 2. Sige, bro. Okay, so tatalikod kayo. Ayan. So, ipapakita ko yung pick to word number 1. And then, yung mga member ninyo ang magsasagot. Okay po? Okay ba yung class? Yes, Ma'am. Okay, so ito ang pick to word. Dito ka. Ayan. So, ito ang pick to word number 1. Pumunta lang sa harapan and then sabihin nyo sa inyong kagrupo kung ano nga ba ang sagot. Ma'am! Yes, Adrian? European po. Okay, very good. So, ang unang may puntos ay ang group 1. So, ito naman ang pangalawang pick to word. Okay, Adrian? Coalition, ma'am. Okay, very good. So, palakpakan natin ang group 1 dahil sila ang sagot. Yay! Okay, class. So, based sa activity na ginawa natin, mayroon na ba kayong idea
ma'am. Okay, so ano nga ba ang pag-aaralan natin ngayong araw? Yes, Adrian? Patungkol po ba ito sa European Coalition? Okay, very good. So, Adrian, mari mo ba akong tulungan? So, class, ang topic natin today is all about the European Coalition. So, meron ba kayong idea kung ano nga ba ang naganap? Or ano nga ba ang coalition, class? So, before tayo mag-umpisa sa European Coalition class, i-discuss ko muna kung ano nga ba ang coalition. So, ang coalition class ay isang member na kung saan bubuo sila ng mga member nila and then bubuo sila ng member nila at na kung saan itong mga member na to is lalabanan nila yung mga kalaban nila. So, for example na lang sa politics class. So, di ba sa politics merong mga government, Then, yung mga government na yon, bubuo sila ng isang team na kung saan lalabanan nila yung mga problems sa community. Naintindihan po ba, class? Okay. So, dito naman sa coalition class, sabi dito na European coalition against Napoleon Bonaparte were a series of alliances formed by various European powers. So, dito class, si Napoleon Bonaparte class, siya yung namuno sa mga alliances na kung saan pinamunuan niya yung mga isang miyembro para bakit nga ba pinamunuan ni Bonaparte or Napoleon Bonaparte yung isang alliances para maging malaki or lumawak yung kanyang kapangyarihan tsaka nasasakupan para na rin mas tumaas yung kanyang rangko. And fear of French expansion. So, Napoleon consists across Europe, particularly his establishment of client states and the annexation of territories. So, bakit nga ba bumubuo sila ng mga alliances? Kasi nga po, class, takot sila na mas lumawak or yung expansion ng kanilang teritoryo. Dahil class, kapag lumawak yung kanilang teritoryo, may chances na yung teritoryo ng ibang bansa ay masira o kaya naman masakop ng ibang bansa. And next class is the first coalitions. So we have different kinds of coalitions. So this is the first coalition. So yung first coalitions class ay nag-umpisa noong 1792 at nagtapos noong 1797. So dito class, ang mga bansa na namuno dito or yung mga bansang kasali dito ay kasama ang Austria, Prussia, Britain, and other European powers. So dito class, ang mga bansa na namumuno dito class ay gusto nilang palawakin yung kanilang teritoryo or yung kanilang bansa at gumawa sila ng mga alliances laban kay Bonaparte. Dahil si Bonaparte class ay nilalamangan niya yung mga bawat community or bawat sinasakupan ng mga bansang ito. So, nakakaintindihan ba tayo class? Yes, ma'am. Naintindihan na ba ang first coalitions? Yes, ma'am. Okay. So, naintindihan niyo na ang first coalitions and European coalitions class. Magtatanong ako sa inyo. Okay. So, naintindihan niyo na sino nga ba si Bonaparte? Yes? Isa po siyang leader magnana po sa malaking bahagi ng Europe at siya po yung nananakop sa iba't ibang maliliit na bahagi ng Europe na bansa. Okay, very good. So, we have different kinds of coalitions. So, ano nga ba yung unang coalitions natin class na nabanggit natin? Yes? First coalition. Yes, very good. Okay, so since naintindihan nyo naman yung diniscuss natin today class, magkakaroon tayo ng activity. So, meron ako ditong naka-wrap na paper and then ibibigay ko siya sa
dito sa pinakaunang row. And then, kapag sinabi kong stop ang pagbasa, mag-i-stop kayo and then kukunin nyo yung isang wrap ng paper. At saka babanggitin nyo kung ano nga bang number ay doon. And then babasahin ko kung anong question yun at sasagutan ninyo. Naintindihan po ba, class? Okay, very good. So, ang paglipat ng paper is now. Stop. Who is Napoleon Bonaparte? He is the Emperor of France. Okay, very good. So, palakpakan natin si mga class. Okay, the paper ball start now. Stop. Okay, Adrian? Yes? Ilang po sagad ba? Okay, Lumay. What is the seventh coalition? Okay, you can give one collation. Yung first coalition. Okay, very good. So, dahil naintindihan nyo na ang ating lesson today, maaari bang maglabas kayo ng 1/4 sheet of paper class and isang ballpen? So, meron na ba lahat? Yes, ma'am. Okay. So, i-write nyo lang yung correct answer. So, this is identification. So, 1 to 5 lang to class ha. Okay, number 1. The vast territory controlled by Napoleon, which grew through his consists. Number 1. The vast territory controlled by Napoleon, which grew through his consists. Tapos na ba, class? Yes, ma'am. Okay, number 2. This is refers to groups of countries that join forces to fight a common enemy. This refers to a groups of countries that join forces to fight a common enemy. So ano nga bang tawag sa mga grupo class na nilalabanan yung kanilang kaaway? Okay, number 3. The French military and political leader who rose to power during the French Revolution and became Emperor of France. Number 3. The French military and political leader who rose to power during the French Revolution and became Emperor to France. What number na tayo, class? 4. Okay, number 4. This coalition formed by Austria, Prussia, Britain, and other European powers aimed to contain the French Revolution and prevent its spread. What coalition formed by Austria, Prussia, Britain, and other European powers aimed to contain the French Revolution and prevent its spread? Okay, last number, class. In many countries with multiple political parties, coalitions are formed to create a government when no single party wins a majority of seats and elections. Last number. In many countries with multiple political parties, coalitions are formed to create a government when no single party wins a majority of seats in election. So, tapos na po ba lahat, class? Yes, ma'am. Okay, pakipasa na paharap yung mga papers. Okay. So, dahil tapos na tayo, class, magbibigay ako sa inyo ng assignment. So, bring one whole sheet of paper, class. And yung assignment ninyo, class, is make a research about the remaining coalitions. So, na-discuss natin kanina yung first coalition, class. So, ngayon naman, magre-research kayo yung mga natitirang coalitions. So, naintindihan po ba, class? Yes, ma'am. Tapos na ba? Yes, ma'am. Okay, that's it for today, class. Goodbye, class. Goodbye and thank you, Bye, Mrs. Mama Mama Ril. See you tomorrow.